aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na yaoy ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon, kagaya noong araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak. Kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaupalad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari iyaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika. Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayong araw pong ito, tayo pong lahat ay nasa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. At sa Ebanghelyo po ngayong araw na ito, atin pong narinig ang tanong sa Panginoon tungkol po sa pag-aayuno o yung pong fasting. Yung hindi pagkain paminsan-minsan o pagbabawas po ng ating mga kinakain. Alam niyo, minsan pag nakakita po ako ng mga tao sa jeep, pag ako po ay nakasakay ng jeep and I see them nagko-cruise pag damadaan po sa mga simbahan, parang nakakatuwa, no? Na may mga tao pong talagang gumagalang, no? And of course, kahit na hindi man makapasok sa simbahan, at least makapag-anda ng cruise. Pero alam po ninyo, ang mga Katoliko, tayo mga Katoliko, napakarami po natin gawi o mga ginagawa at talaga namang may dahilan why we are doing them. Hindi na po dahil sa wala lang, nakasanayan lang. Kung hindi ang totoo po niyan, mayroon pong ugat. Halimbawa po, gaya ngayon, ito pong tanong about fasting, about pag-aayuno. Ito po merong hugot talaga sa ating pananampalataya. We are being reminded na tayo po ay lagi namang magugutom. We will always be hungry because only the Lord can satisfy our hunger. Kaya nga hindi po ba, pag mga mahal na araw, bago po tayo mag-celebrate ng Easter, we are being asked din, pag mga Biyernes, o kaya yun pong Ash Wednesday, o kaya po yung Good Friday, we are being asked
to fast. Ito po ay paghahanda po para po doon sa Great Feast of Easter. At the same time, paglinggo, ewan ko po ang inyo pong ginagawa ito. Bago ka magsimba, at least sana, 1 hour before communion, ikaw po ay hindi kumakain. Ang tawag po diyan ay Eucharistic fast. Ang dahilan po, tayo paalahanan, ang ating pagkagutom, tanging si Jesus lang po ang makapuno at makabusog sa atin. Marami po tayo mga gawi sa ating pong pananampalatayang Katoliko na may dahilan, may explanation. Ang sabi nga ng mga kabataan, mayroon pong hugot. Ang tanong po, every time we practice ang mga gawi pong ito, sana lang at naunawaan, bakit ganoon? No? Bakit ginagawa iyon? Bakit po kailangan gawin ang mga bagay na ito? Ngayon pong panahon na ito, no, na usong-uso na yung term na i-google mo. Sana po we also try to understand, no, and discover yung mga gawi, yung mga tradisyon ng ating pananampalatayang Katoliko. Yung pagkukrus, no, yung pong pag-aayuno, pag-genuflect, no, pagmimisa, pagsisimba, ang lahat ng ito, maniwala kahit sa hindi, for the past 2,000 years ng ating simbahan, ito po ay mayroong pinanggalingan. And you'll understand and appreciate yung mga bagay pong ito. Kung kaya, sana, ang paanyaya po sa atin, yung lahat po ng ating ritual ng pagiging Katoliko, ating sanang maunawaan. Ating ipagsaliksik nang sa gayon po ating mas ma-appreciate ang mga bagay na ito. Tunay nga po, hindi lang po ito parang pakitang tao o nakasanayan. Kung paano po ang Panginoon, ito po yung kanyang paalaala sa mga Pariseyo. They were just doing things because nakasanayan. Kung hindi po, ito ay meron pong napaka-importanting epekto sa ating pagkatao, sa ating pong puso, sa ating pong pagkasabuhay ng ating pananampalataya. Ngayon po, hayaan niyo po kayo po ay yumuko at I also bless you as we now together pray that God will deepen our understanding of our faith. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya po ng simbahan at ng pananampalataya na iyong bigay po sa amin. Nawa tunay nga ang aming pananampalatayang ito ay mapalalim pa at lang naming maunawaan at mahalin ang aming pong pananampalatayang ito. Ang sabi nga po sa amin, ang tawag sa aming mga Kristiyano ay to know, to love, and to serve God. Nawa Panginoon, ang aming pong paghahangad, pagkauhaw na makilala at maunawaan lalo ang aming simbahan ay magtid sa amin, papalapit sa iyo at kayo din sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay aming hinihingit na dalangin sa iyong ngalan. Panginoon buhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.